mapapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Lunes, ika-28 araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating pong mga balita sa araw na ito ng Lunes, isang low pressure area ang na-develop at pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at maaaring maging isang ganap na bagyo sa unang araw sa buwan ng Mayo. Ayon ito sa pinakahuling weather bulletin na nilabas ng Pag-asa kaninang madaling araw. Sinabi rin ng Pag-asa ng Intertropical Convergence Zone o ITCC ang siyang patuloy na mga nagdadala ng mga pag-ulan sa katimugan. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw nito ng Lunes, magkakaroon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Kabisayaan, ganon din sa Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Samantalang natitirang bahagi ng Visayas at ng Mimaropa ay makararanas naman ng pag-ulan bukas araw ng Martes. Paalala ng Pag-asa, maaaring magkaroon ng dangerous heat index na 42 degrees sa Palawan, Aurora, Albay at ilang bahagi ng lalawigan ng Cagayan. Samantala, ayon din sa Pag-asa, nagpapaalala sila sa posibleng mataas na heat index sa araw na ito sa ilang mga lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa sa kanilang computation, mula sa mga datos ng kanilang bureau station sa Sangli Point sa Cavite, inaasang ito ang magtatala ng pinakamataas na danger heat index level sa buong bansa sa maghapong ito ng Lunes. Ang station ng Pag-asa sa Sangli Point sa Cavite ay inaasang magtatala ng 44 degrees Celsius na heat index para sa araw na ito ayon pa rin sa Pag-asa. Samantala, ang station naman ng Pag-asa sa San Jose Occidental, Mindoro ay nagsabi rin na maaaring pumalo ng 43 degrees ang danger level heat index doon. Sinabi ng Pag-asa na ang heat index na nasa pagitan ng 42 at ng 51 degrees ay itinuturing ng nasa danger category na pwedeng pagmulan ng pamumulikat, heat exhaustion at posible din ang heat stroke kung patuloy ang exposure sa sikat ng araw. Marami rin sa mga lugar sa bansang inaasang magtatala ng nasa kategoryang danger level ng heat index bukas gaya ng Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Cuyo, Palawan, Masbate City sa Masbate, Rojas City sa Capiz, Iloilo City sa Iloilo, Dumangas, Iloilo, La Carlota, Negros Occidental, Dumaguete City at Giwan, Eastern Samara. Samantala, bunga naman o sanhi ng malakas na hangin sa mga karagatan sa bahagi ng bansa sa buwan ng Marso. Ang mga regional fish ports ay nagulat ng mas mababang volume o mas kokonting mga isda ang nahuli ng mga mangingisdang Pilipino sa buwan ng Marso. Ito ay dahil sa prolonged northeast monsoon o amihan, ay naman ito sa report ng Philippine Fisheries Development Authority. Sinabi ng PFDA sa kanilang pinakahuling ulat na ang mga fish port sa bansa ay nakapag-deliver ng 43,700 metric tons ng isda noong nakaraang buwan ng Marso. Ito ay pagbaba ng 20% mula sa kanilang volume na naitala naman noong Marso ng nakalipas na taon. Sinabi ng PFDA na ang pagbaba sa fish unloading volume data sa mga regional ports ay batay sa year-on-year comparison. Dahil daw ito sa weather condition gaya ng naranasang mas mahabang panahon ng northeast monsoon season o ng amihan. Sa panahon ng northeast monsoon, ito'y kinatatampukan ng mga pag-ulang ibinabagsak sa silangang bahagi ng bansa. Sanhi ng pag-asanib ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean at malamig na hangin mula naman sa norte. Ang
Ang mga mangingisda ay napilitan umanong ipagpaliban ng kanilang mga operasyon dahil sa malakas na mga pag-alon at malakas na hangin. Pero sa kabila daw naman ng weather condition, may pinakamataas namang napaulat na fish unloading volume ng PFDA ang buwan ng Marso kumpara sa nakalipas na buwan ng Enero at ng Pebrero sa taong ito.